So, mga kababayan, eto na nga. Gusto nyo bang reaction na natin agad? So, eto, mga kababayan, reactionan po natin itong survey. Mga kababayan, according kasi dito sa survey, Ma'am Angie Evangelista, hello po. According kasi dito sa survey, mga kababayan, ay bagsak po, no, ang ratings ni PBBM. Same pa rin noon, pero yung kanyang kakatunggali na si Sara ngayon, kung kumbaga kaaway na niya si Sara. Si Sara lang naman nagsabing kaaway, pero si PBBM hindi naman nanghahanap ng away. Kapag disenting tao, marunong umintindi, pero kapag squatter ang ugali, nanununtok ng shirip, ayun. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ito po ang nakarating sa according sa aking research na mga kababayan, no? Ito, pakinggan nyo po mula sa GMA News, mga kababayan, no? Yung ratings na to. Pakinggan nyo ha, mga kababayan. Mas marami ang hindi nasisiyahan sa pagganap ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tungkulin kumpara kay Vice President Sara Duterte nitong nakaraang 3 buwan. Ano daw? Batay sa pinakahuli survey ng Pulse Asia. 45% ang nagsabing hindi sila approve sa performance ng Pangulo. 36% naman ang aprobado. 55% naman ang nasisiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte, habang 27% ang hindi raw aprobado. Pagdating naman sa trust ratings, 35% ang malaki ang tiwala sa Pangulo, habang 44% ang nagsabing maliit ang kanilang tiwala o hindi sila nagtitiwala sa Pangulo. 54% naman ang nagtitiwala sa bise, mas mataas sa 26% distrust rating niya. Isinagawa ang survey noong February 27 hanggang March 2, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 representative adults edad 18 pataas. May error margin na plus-minus 2.8% ang survey at confidence level na 95%. So kung ganun pala mga kababayan, pagbabasihan ang 1,000 survey, 1,000 persons, 18 years old pataas, dapat live. 'Di ba? Dapat i-live. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung laging ganyan, actually ito para sa akin, tayo kasi nandito na tayo sa modernisasyon na pamumuhay. Nasa modern na tayo eh. Itong mga survey na to, actually, hindi naman to nakakatulong, no, sa ating bansa. Tanong ko lang mga kababayan, ito bang mga nagsasurvey na to, may sweldo ba to? 'Di ba? Ito bang mga na to mga kababayan, sumusweldo ba to sa gobyerno? Parang hindi naman yata. Oo. Kaya ngayon, mga kababayan, kapag ganito, magawa kayo ng survey, dapat i-live ninyo. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, mas maganda kasi yung nakikitang live eh. Kasi sabihin niyo 1,000 katao. Hindi naman yan mahirap kasi alam niyo kung i-live ninyo yan tapos sa 1,000 katao, pwede niyo naman yang i-cut. Ang bilis lang yan. Yung 1,000 katao, i-fast forward ninyo. At least makikita mo doon, tapos iguhit-guhit mo, Sara BBM, guhit. Sara BBM, guhit. Ganun lang naman yun eh. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung magbe-base lang tayo diyan sa sinasabing face to face sa 1,000 katao, kahit ako pwede ako maganyan eh. Tapos ilagay ko dun sa bond paper envelope, ito maraming kay Sara kaysa kay PBBM. Mas maganda kasi talaga yung naka-live, 'di ba? Kaya mahirap, Diyos ko mga kababayan. Sabi ni Tutoy Bibo, fake yan, mind conditioning yung ginagawa, fake survey. Actually, ganito yan mga kababayan. Para sa akin, reaction ko dyan sa survey na yan, kung bakit mas marami ang pumabor kay Sara kaysa kay PBBM. Kasi ganito yan eh. Ni minsan kasi sa social media, sinanay na kasi ni Digong noon na
kapag ka binatikos mo si Digong, ang babawi sa'yo, vloggers, trolls. Naalala nyo? Nung panahon ni Digong, kapag binatikos mo siya, ang babanat sa'yo, vloggers. Ngunit yung mga vloggers na yon na bumabanat sa ABS-CBN, sa Rappler, at saka dito sa mga Pinklawan, bilong ako dun. Ngunit mga kababayan, ngayon kasi ang nangyari, nahati. Nahati yung vloggers na yon. Na kung saan simula nung naghiwalay si PBBM at si Sara bilang kaalyado, nahati ang vloggers. Totoo yan. Nung nahati ang vloggers, so doon na nag-umpisa, mga kababayan, na actually, dito kasi sa Marcos administration vloggers or pro-admin vloggers, hindi kasi kami, tawag dito, hindi kasi kami katulad sa DDS vloggers na kahit fake news, ilabas. Kahit mali, ilabas. Kahit walang proof, ilabas. Hindi kasi kami ganun. Kasi ang iniisip kasi namin mga kababayan, ako bilang isang vlogger, mahirap mag-content ng mali kapag ikay binalikan, bukod sa mapahiya ka, makasuhan ka. Yun ang nasa aming mga isipan at sa aming dignidad. May mga dignidad kasi kami. Yung mga DDS vlogger, wala yan eh. Isipin ninyong mabuti kung mali ang sinasabi ko. Mga DDS vlogger, wag kayong magalit sa akin, which is totoo naman ang sinasabi ko. Kasi ilan pong mga DDS vlogger dyan na naipatawag sa NBI at pinatawag na nga kayo sa Quadcom at inaamin nyo nga, may paiyak-iyak version pa nga kayo doon eh. 'Di ba? Ni minsan isa sa amin walang pinatawag sa amin kasi nga wala namang nakita. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, sinanay kasi ni Digong, no, inispoiled ni Digong itong kalakaran nitong mga vloggers noon, nung kasagsagang siya pa ang presidente. Kaya ngayon mga kababayan, ang tirada nitong kampo ni Sara, trolls. Para kapag halimbawa may ginawa si PBBM na maganda, ang ipakalat nila sa social media, walang ginawa. Kaya kapag ka magtanong ka dyan sa kanto-kanto, ang isasagot agad ng tao, ayaw namin kay Marcos, ayaw namin kay ganito, ayaw namin kay ganyan. Wala siyang ginawang tama, wala siyang ginawang maganda. Paano ba naman makita ng mga lolo, lola, ate, kuya, tito, tita, mama, papa, ang nagawa ni PBBM na maganda kung ang social media na nakapalibot sa mga pinapanood nila ay puro propaganda laban kay Marcos? Totoo yan mga kababayan. Paano makapagsabi na tiwala sila kay PBBM, humanga sila kay PBBM, kung katulad niyan sa sinabing bago magpasko may makukulong. Ganito yan na mga kababayan. Bago magpasko may makukulong. Doon nabutasan nila si PBBM. Kaya ngayon ang ginawa nila, natapos na lang ang Pasko, Marso na ngayon, wala pa ring nakulong. So doon pa lang sira na si PBBM doon. Bakit? Kasi sinakyan Sinakyan, sinira, ginawaan ng kwento. Alam nyo, kung practical ka at marunong ka mag-isip, no, at meron kang pinag-aralan, kung hindi ka tanga, katulad ng mga DDS, isipin mong mabuti. Si Bong Revilla noon, nakasuhan, nakalaya. Bakit? Kasi ang bilis kinulong. Nakabawi, naka-resolusyon, nakalaya. Ngayon nakulong ulit. Tingnan ninyo, hindi na makalabas-labas. 'Di ba? Huwag niyong isipin na ang pangako ni PBBM, or wala siyang pinangako, ang sinabi lang niya, bago magpasko may makukulong. Baka sa mga nagtanong ngayon, bakit walang nakulong? Kaya isa sa rason niya na hindi nila nagustuhan, no? Hindi nila na tawag doon, hindi sila satisfied sa performance ng presidente. Kasi mga kababayan, kapag kinasuhan at kinulong mo kasi agad-agad yan, pagka tapos ng termino ni PBBM, tapos merong presidenteng manalo na kaalyado ng mga nakakulong, pagbibigyan ng pardon isa-isa, makakalaya yung mga yan. Pero, kung isipin mong mabuti, no, mga kababayan,
Matapos man ang 2028 election, may nakaupo ng bagong presidente at biglang lumabas ang warrant of arrest. At least matagal-tagal silang makulong. 'Di ba? Totoo yan mga kababayan. Pangalawa, kailangan kapag nagkaso ka dyan, kailangan matibay, solido, pulido ang ebidensya. Tingnan nyo nangyari kay Jinggoy, kay Bong Revilla. Kinulong, kalaunan nakalaya. Yeah? Kasi ang babaw ng rason, ang babaw ng ebidensya. Kailangan laliman. Yeah? Laliman ang ebidensya para hindi talaga makakalabas. Walang labasan. 'Di ba? Actually, itong mga Pilipino minsan nalilinlang nadadala sa social media. Biruin mo nga, meron nga video ngayon na may kotse na sinakyan ni Sara, yung convoy ni Sara doon sa Davao City. Tapos biglang may nag-vlog. Oh, ito si Tatay Digong nakauwi na, putang ina. 1 million views agad. 2 days lang. Bakit? Kasi Digong, ang daming nalilinlang Tapos pag titignan mo, ni Nihaw-Niho, ni Anino ni Digong, wala ka makita. Totoo yan mga kababayan. Kasi ang bilis nilang mauto. Ang bilis nilang mapaniwala. Kaya tigil-tigilan nyo yung mga ganyan. Sa totoo lang mga kababayan, no? Hindi maganda mga kababayan na hindi maganda yung mga ganyang estilo. Kailangan kasi, kaya nga, lagi dito pag nag-live tayo, mapagmatsyag, mapagpanuri, mapagmasid. Kaya, bago kayo maniwala sa mga ipinost sa social media, i-research nyo muna. Kaya, mahirap ba? Mahirap bang i-research? Meron ka ngang pampanood ng Facebook, TikTok at YouTube, tapos pag-research hindi. Katulad niyan, pag sinabing, walang mga Pilipinong nakauwi dahil hindi gumalaw si Marcos. I-search mo sa Google kasi bihira lang naman nakaka-afford ng iPhone. Ang kadalasan naman gamit ngayon, Android. I-search mo sa Google. Pag hindi ka marunong mag-type, puntahan mo yung microphone ni Google, tapos sabihin mo, totoo ba na walang Pilipinong nakauwi kasi hindi gumalaw si PBBM? Ito turuan ko kayo para ma-educate kayo at maiwasan ninyo ma-fake news. Ito ayan. Ito Google yan, di ba? Google. Pindutin mo yung microphone yan, sabihin mo, totoo ba na walang mga Pilipinong nakakauwi dahil hindi gumagalaw si PBBM? Wait lang mga kababayan. Wait lang. Totoo ba na walang mga Pilipinong nakakauwi dahil hindi si PBBM gumagalaw? Wait lang nga mga kababayan. Ay, sorry, hindi pala nakakunik. Hindi siya nakakunik mga kababayan. Ito. Totoo ba? Ay. Walang internet. Wait lang. Kasi mabilis lang Kung pagod kayo mag-type, kausapin nyo si Google. Ayan ito. Totoo ba na walang mga Pilipinong nakauwi, apektado sa gera sa UAE dahil si PBBM ay hindi nagtatrabaho? Ito mga kababayan. SMNI, katwiran ni PBBM walang eroplano. Ayan tignan nyo, SMNI, katwiran ni PBBM walang eroplano. Pero kapag tinignan mo mga kababayan, dito sa GMA News, marami pong balita dito na 299 OFW ligtas na nakauwi mula sa Middle East. Ayan tingnan nyo sa balita. Right now, safety first for our people. They are in constant contact with our embassy staff. Altogether, that's 1,416 Filipino nationals who have requested repatriation. Ayan. Kita Right nyo? now, safety first for our people. They are in Tapos, constant contact. magugulat ka dito, mga kababayan, sa ipinost ng SMNI, tignan nyo. Ayan Pagdating sa SMNI, katwiran ni PBBM, walang eroplanong susundo. Diba? Ganon sila mga kababayan. Kaya kung makapanood ka ng SMNI, talagang
malilinlang ka at maniniwala ka. Pero kung tatanungin mo sa ibang media outlet, kasi ang laging itinuturo nitong mga DDS, huwag maniwala sa ABS, GMA, TV5 kasi mga bias yan. Bayad na media outlet. Yan ang lagi nilang sinasabi, mga kababayan. Kaya ngayon, hindi natin masisi ang mga Pilipino na kapag nag-survey itong mga, hindi ko alam kung magkano, di ba? Maraming mapapaniwala na, di ba, ganyan si PBBM. Di ba? Maraming mapapaniwala na ganyan si PBBM. Hindi gumagalaw, walang ginagawa. Di ba? Katulad kay Sara, sabi niya, akala nyo nagtatrabaho si BBM? Hindi nagtatrabaho yan. Simula nga nung umalis ako, wala nang direksyon eh. Bakit nung nandoon ka, Sara, miyembro ka pa ng gabinete ni PBBM, may ginawa ka ba? Diba? Yan ang mahirap kasi, mga kababayan, dito sa ating bansa na napakadaming mga social media account na nagpapakalat ng fake news. Alam nyo, pasalamat kayo sa Pilipinas kayo. Kung sa Malaysia at Singapore kayo, tagal nyo ng pinagbibitay. Alam nyo sa Singapore, sa Malaysia, bawal ka maganyan. Kasi pag nag-post ka at nagkaroon ng million comment yan, thousands of comments, hundreds of thousands, patay ka, resto ka diretso, bitay pa kung sakali, kulong ka habang buhay. Diba? Oo, marami po talaga, confi fans, totoo yan. Maraming mga AI ngayon, no, na nagsasalita, tapos mapapanood ng mga matatanda yan. Kaya nga minsan dito may nagko-comment sa akin ng mga matatandang viewers, Ken, totoo ba na ganito? Ken, totoo ba na ganyan? Diba? Dapat nga sa totoo lang, Ma'am Livy Zamora, no, dapat itong AI, ibaban yan dapat sa ating bansa eh. Marami kasing mga platform, dapat yung mga apps na yan, ipagbaband na yan. Kasi mahirap maraming nalilinlang. Kasi biruin nyo mga kababayan, paano mo nasabing mataas ang trust ratings ni Sara kung mismong kapag tinanong mo, ano bang ginawa niya? Ito ang mga DDS, tanungin ko kayo. Alam ko na may mga DDS nanood sa akin. Paki-comment nga dyan kung bakit mataas ang trust ratings ni Sara at ano bang ginawa niya sa loob ng 4 na taon. Diba, Mang Jose the Divine Healer? Bakit ganun? Ano bang nagawa ni Sara na kung bakit tumaas ang ratings niya? Sige nga, kasi sa totoo lang, hindi naman tayo bulag. Hindi naman tayo tanga. Hindi naman tayo bobo. Yan. May tanong ko lang, bukod sa patutsada, bukod sa batikos, bukod sa pasyal, ano bang ginawa niya na napapakinabangan ng tao yung magtanim ng puno? Do you think yung tinanim niyang puno, buhay pa yun ngayon? Diba? Yung magpulot ng basura, do you think yung pinulot niyang basura, wala ng basura doon? Yun lang naman ginawa niya. Magpulot ng basura, magtanim ng puno. Papasyal. Diba? Kaya itong ratings na to, sa totoo lang mga kababayan, hindi yan nakakatulong. Bakit? Kung nakakatulong, naniniwala ba kayo na yung ratings na yan ay nakakatulong? Hindi. Bakit? Eleksyon nga sa Antipolo, diba? In-endorse yun ng kampo ni Sara, DDS. Hindi nga nanalo eh. Diba? Yan ang pagpapatunay eh. Kung ngayon ura-urada eleksyon, mga kababayan, maniwala kayo sa akin, hindi mananalo si Sara. Alam nyo, si Sara, sa ngayon, tanggapin natin, no, na malakas siya sa social media. Pero tandaan ninyo mga kababayan, in the end of the day, ang social media, hindi mo nakakain yan. Diba? In the end of the day, ang social media hindi makakatulong pag may sunog yan. Ang social media, pag may sunog, ang tanging magagawa dyan, naka-live. Nanonood, naka-video, naka-live. Diba? Ang social media, pag nagkaroon ng krisis, gutom, kagutuman, El Nino, El Nino, La Nina, krisis sa gutom, krisis sa gasolina, hindi nakakatulong ang social media. Ang tanging magawa lang ng social media, parang CCTV lang yan. Useless ang CCTV kung ang kalaban mo binaril. Halimbawa, ako, nakatayo, hinold up ako, may CCTV dyan sa kanto.
Hinold up ako, binaril, patay. Anong magawa ng CCTV? Okay lang sana kung yung CCTV may baril din. Habang nakikita niyang may binaril, mamamaril din siya. Ganun yan mga kababayan. Kaya nga sa ngayon, intindihin natin. No? Sabi nga ng nurse, intindihin na lang, baka mag-tantrum. Diba? Intindihin na lang. Sabi ng nurse, baka mag-tantrum, maglumpas sa ipat, magwala. Sa ngayon, tanggapin natin na siguro malakas si Sarah sa social media, pero hindi lahat ng mga nasa social media na porkit nakalagay dyan 1 million views, ay puro mo viewers yan. Hindi po. Katulad sa akin, yung mga post na pabor kay Sarah, nanonood din ako. Diba? So, hindi porket yung views nun ay umabot ng 1 million, ay marami siyang viewers kasi 1 million views. Hindi po. Katulad sa akin, live ko. Do you think yung 800 na nandyan, 800 plus, do you think puro loyalista at kakamping yan? Hindi. May mga DDS dyan. Ayaw lang mag-comment. Bakit? Kasi pag nag-comment sila, mapapahiya pag nasuplak natin. Diba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Hindi lahat sa nanonood sa akin puro loyalista yan. O, tignan nyo na 811 yan, nawala agad yung 10. Diba? Hindi yan lahat loyalista, hindi yan lahat kakamping. Nanood lang yan sila sa akin dyan, nag-iintay, hindi nagko-comment yung iba dyan, nagmamatsyag lang kung ano yung sasabihin ko, tapos reaksyon na nila, tapos ipopost nila sa Facebook, nagugulat, Diyos ko, yun yung hamon-hamon ko na magilit ako ng leeg, nagugulat ako, saan nila nakuha yun sa YouTube lang naman ako nag-live, pinag-i-screenshot, tapos pinag-a-upload, tapos nagtanong, kailan daw ako magilit, kailan po din ba nakauwi? Kailan po ba makauwi? 'Di ba? Ganun 'yan, 'di ba, Ma'am Brenda Barton? Kaya sa totoo lang yung survey na 'yan. Dito pa nga lang sa views ko, hindi lahat ng 823 diyan ay puro loyalista at kakamping 'yan. May DDS diyan. Kaya itong survey, hindi lahat ng sinasabi diyan ay totoo. 'Di ba? Ganun 'yan, mga kababayan, 'di ba? Mamalupit. Mega love shout out po. Diyos ko naman, Ma'am Olive Agustin, hello po. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung ang pagbabasihan natin, ang social media, maraming nalilinlang sa social media. Pero pag dumating ba ang La Nina, nakakatulong ba ang social media? Pag nagla Nina, baha, tag-ulan, baha. So kapag ka nagbaha, di ba? Anong maitulong yung social media bukod sa mag-live ka? Bukod sa mag-video ka at i-upload mo. Nakakatulong ba yun? Bibigyan ka ba niya ng bangka para hindi ka mababad sa tubig? Bibigyan ka ba niya ng relief good para meron kang pagkain kasi walang nagtitinda kasi baha? Wala, di ba? Ganun ang social media. Intindihin na lang natin na si Sarah nanguna kasi dahil sa social media maraming nauto, maraming nalinlang. Hayaan nyo na lang. Di ba? Kaya nga sabi ko sa kanila, kapag ka nag-survey kayo, i-live nyo. Mag-live kayo. Imposible naman wala kayong platform. Meron nga kayong page May page kayo. May website kayo. Mag-survey kayo, naka-live. Para yung tao, di ba? Sabihin natin 1,000 katao yan. Ito. Live episode number 1. Kasi 1,000 yun. Ngayon, 100 muna katao sa araw na to. 100 katao. Next week, another 100 katao. Another next week. Pagka 10 weeks, every week, 100 katao. After yun, 1,000 ka survey mo, at least napapatunayan ng mga viewers at doon mo na itutal. Ngayong week na to, nakakuha si PBBM ng 60, kay Sarah 40. Next week ulit, 60, 40. Tapos itutal mo lahat yan. In the end, after 1,000 katao, 10 live, doon natin masasabi na yun ang tamang survey. Kasi naka-live Pero pag ganyan, pwede mo kasing linlangin Sino ba namang tanga? Kahit ako mga kababayan, gagawa ako ng turon. Siyempre yung turon, pag nabalot mo na yun, di mo na makikita yung loob kung gaano kadami o kalaki. Kasi pag iprito mo yan, lulubo yung balot nun. Akala mo marami, pero pagkagat mo, hangin lang pala, kunti lang yung laman. Yung survey na yan, parang turon.
habang nagbabalot ka dyan, either lagyan mo ng marami o konti, wala ka nang pakialam yung bumili doon. Kasi pag iprito mo yan, lulubo yan eh. Oh. So pagkain yan, wala parang laman, puro hangin, tapos yung laman sa gitna lang, ganyan ang survey. Kaya, ang bilis ng explanation ko, mga kababayan, imposibleng hindi magigits ng mga DDS yan. Diba? Pwede mong linlangin, pwede mong lagyan ng marami o konti, kasi pag iprito mo yun, hangin yan eh. Lulubo yan eh. Ang tingin ng bumili, ay, laki. Tapos pagkagat mo, crunchy, yung pala, na ano lang, lumubo dahil sa mantika. Diba? Diyos ko, pasorbi din turon, puro hangin. Diba? Yung sorbing turon, ang tawag dito natin ngayon mga kababayan ay serving turon. Bakit? Biruin mo, magbalot ka ng turon, no? Balot ka ganyan. No? Pwede mo naman lagyan niya 3 saging na hiwa lang, 1 langka. Balot mong ganyan, tapos pag prito niyan, lulubo yan eh. Oh, diyan laki tignan. So pagkain mo, walang laman. Ganyan yung survey nila, mga kababayan. Am I right, Mr. Chair? Sorbing turun. Yeah. Ay naku, pwede nyo naman linlangin, Diyos ko. Ano bang sa kapiranggot na papel? 'Di ba? Ano bang diyan sa website, pwede mo naman i-edit yan pag naglabas ka ng article dyan eh. Kahit masabihin mo, 10,000 katao sinurvey mo, yan yung resulta. Sulat lang yan eh. Katang isip, manipulation yan eh. Diba? Minamanipula nila yung survey. Para sabihin, ganito si PBBM, ganyan si ganyan. Diba? Ganun yun, Ma'am Emma Cordova. Ma'am Brindan kay Ma'am Cirila Andres. Yeah.